Iaakyat daw ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Korte Suprema ang anyay panunupil sa kanya ng Kamara. Kasunod yan ang bagong pag-cite in contempt sa kanya ng Quadcom dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig at hindi pagsumite ng mga dokumento. Balitang hatid ni Chino Gaston. Until we terminate or until he submits. Muling pinaaresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Parañaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents. Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya ang pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Oras na makulong ulit sa Kamara, kay questionin niya ang aniyay panunupil ng House Quad Committee. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan na gagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep! May inaasahang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may inaasahang rollback sa gasolina na simula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Maaari pa rin pong magbago yan ngayong Biyernes na huling araw ng trading ngayong linggo. Dulot po yan ng oversupply at paghina ng global demand sa produktong petrolyo. Nagbuga ng mahigit 10,000 tonelada ng asupre ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras.
Ayon sa PHIVOLCS, natatakpan ng makapal na ulap ang bulkan kaya hindi nakikita ang usok na ibinubuga nito. Nakapagtala rin ng 17 volcanic earthquakes kahapon. Paalala ng kagawaran sa mga residente maging alerto sa biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions ng bulkan. Sa ngayon, naka-alert level 2 pa rin ang bulkang Canlaon. Bawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa tuktok ng bulkan. Dahil sa pagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Canlaon at masamang panahon, pinalilikas na po yung mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Kaya naman, ito na ang detalye sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Sa kabila ng pangamba dala ng masamang panahon, ilang barangay sa Lacasiliana, Negros Occidental ang nagsimula ng mag-evacuate ng kanilang mga residente. Ilang residente ngayon sa mga lugar na sakop ng 4 hanggang 6 kilometer permanent danger zone ng Mount Canlaon ang pinag-evacuate na ng Lacasiliana LGU. Ito ay sa kabila ng hamon na idinudulot ng pag-ulan dala ng masamang panahon. Kagaya na lang sa Barangay Biak na Bato na unti-unti nang nagsasagawa ng evacuation sa mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan. Minabuti umanong isagawa ang evacuation ng mas maaga para na rin sa kaligtasan ng mga residente dahil sa posibleng muling pagputok ng Mount Canlaon. Hinahanda na ng barangay ang paglikas sa hindi bababa sa 30 pamilya upang dalhin sa evacuation center sa bayan. Inaabisuhan rin ng Lacasiliana LGU ang mga residente, partikular ang mga senior citizen at mga buntis na mag-evacuate na muna. Nakahanda naman ang food at non-food items para sa mga lilikas. Hanggang ngayon ay suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas dito sa bayan. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon sa kabila ng patuloy na aktibidad na ipinapakita nito. Ayon sa PHIVOLCS, asahan ang baha na may kasamang sulfur debris na naipon pa noong pumutok ang bulkan noong Hunyo, bunsod ng pag-uulan. Dahil na rin natatakpan na makapal na ulap ang bulkan ay hindi nakikita ang usok na binubuga nito. Sa kabila ng patuloy na aktibidad ng bulkan ay nilinaw ng PHIVOLCS na walang eruption or walang minor eruption sa bulkan base na rin sa kanilang monitoring. Connie? Maraming salamat at ingat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga mare at pare, magbabalik bansa si Chris Aquino sa Pilipinas para sa kanyang pagpapagamot. Sinabi yan ni Chris sa IG kung saan nagpasalamat siya sa support at prayers para sa kanyang kalusugan. In 2 to 3 weeks, sisimulan daw niya ang second immunosuppressant infusions. Kailangan niya raw ng suporta mula sa kanyang pamilya, closest friends and trusted team of doctors para rito. Need niya rin maprotektahan ang vital organs sa gitna ng medication. Message niya rin, this is the fight of her life, kaya naman bawal sumuko at tuloy ang laban. Bumuhos ang encouragement and support kay Chris. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa Louisiana sa Amerika sa paghagupit ng Hurricane Francine. Nagdulot po yan ng matinding pagbaha sa ilang lugar at hindi na rin madaanan ang ilang kalsada. Libo-libong residente ang kinailangang lumikas. Nagbabala na ang mga otoridad sa mga residente na maaaring maapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Sa ngayon, ibinaba na bilang Tropical Depression Francine ang bagyo. 2 ang patay habang sugatan ang 2 iba pa sa banggaan ng wing van at cement mixer truck sa Liganes, Iloilo. Dito naman sa Cebu City, hulikab ang pandurukot sa isang babaeng nagsisindi ng kandila sa simbahan. Ang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City ang isang babaeng may kasamang bata. Nilapitan at tinabihan siya ng nasa 6 na tao na nagpanggap na nagsisindi rin ng kandila. Ang isa sa mga suspek kinuha ang cellphone mula sa loob ng bag ng babae. Matapos nito, isa-isa na silang nagpunasan. Tukoy na ng pulisya ang masangkot na mga dati na umanong nasampahan ng reklamo dahil sa kaparihong krimen. Dili sila ingon nga from Cebu City. Some of them na taga Cebu City. Napoy outside Cebu City. So grupo ni sila sir. Previously na sila kaso
sila mismo unom. Kung ako masayop, unom or pito ni sila before. At the moment, we have a specific number of guards na mag-roving. So, ang katong mga hotbeds gani sa mga ingani nga mga cases sa mga pagpangawat, no? We're planning at i-increase sad ang visibility sa atong mga security guards. Pinaigting na rin ng pamunuan ng Basilika ang seguridad sa loob ng simbahan. Sa kuha ng CCTV sa Liganes, Iloilo, kitang lumipat ng lane ang isang wing van at bumangga sa kasalubong na cement mixer truck. Tumagilid ang dalawang truck. Nasawi ang cement mixer truck driver at ang pahinanti ng wing van. Ginagamot naman sa ospital ang driver ng wing van at isa pang pahinante. Mag-uusap daw ang mga kinatawan ng kumpanya ng dalawang na-aksidenteng truck at ang mga kaanak ng mga driver at pahinante. Sa ngayon, sasagutin daw ng kumpanya ang pagpapalibing sa mga namatay na biktima. Paginamon ang mga CCTV, kag may mga witnesses kami no, to prove nga prior sa insidente, nalukpan ining guma ang wing van. That is why nga na-lose control siya. Sugat sa ulo at pananakit ng katawan ang iniinda ng isang buntis sa Upol, Misamis Oriental matapos mahulog sa bukas na drainage. Ayon sa ginang, sakay sila ng motorsiklo ng kanyang mister galing sa trabaho sa El Salvador City. Dahil sa lakas ng ulan, gumilid muna sila sa kalsada. Pag naog na sa motor, may kakita nga na ibangag kay ngit-ngit biya kay kusog kay ulan. Na pag naog na ko sa motor, isbog ko gamay. Dito naman hinung ko na siyot sa bangag. Nabunal akong dani Kung akong dire pikas lawas. Inireklamo ng babae sa barangay hall ang nangyari. Ako pagi pagsala sa kapitan nga nahulog ko, ngano kunong wala kong katanaw sa akong gibaklayan. May man kunong bangag mulakaw, nga ako man kuno naglakaw, magtanaw gi kuno. Nadikin mi masalaan na Ayon naman sa barangay council, ikinalungkot nila ang nangyari. Hindi raw nila proyekto ang drainage. Kato aksidente man gyud to, una mangayo lang migpasaylo sa hingtungdan nga kuan kay aksidente man gyud to. Inilapit na raw ito sa konduktor at ginagawa na ang pagtatakip sa mga butas. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang dalawang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos ireklamo ng dalawang babaeng masahista dahil umano sa panghihipo. Kwento ng mga masahista, nagpamasahe ang dalawang lalaki na lupong tagapamayapa sa Iligan City at humingi umano ng extra service. Hinawakan pa ng isang sospek ang pribadong parte ng isang biktima. Ayon sa mga pulis, umamin ang dalawa sa nagawa nila at inamin din nilang nakainom sila. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong acts of lasciviousness and unjust vexation. Submitted for resolution na ang reklamong isinampa ni Sandro Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Kahapon po sa preliminary investigation ng DOJ, muling nakaharap ni Mulak sina Nones at Cruz. Pagpasok ng dalawa, napatayo si Mulak at kinausap ang kanyang mga abogado. Kasama rin ng aktor ang ama niyang si Nino. Galit, siyempre. Umiyak siya sa loob. Yun, so, pinalabas mo na yung kabila. We just hope for the best dito sa mga darating na araw sa mga umadal na yung kaso. Para hindi magkatensyon, inilipat sina Nones at Cruz sa ibang kwarto para doon panumpaan ang kanilang mga kontra sa laysay. Itinanggi pa rin po ng dalawa ang reklamong rape through sexual assault of acts of lasciviousness. Pinapabulaanan po namin yung alegasyon ng rape through sexual assault na ibinibintang sa kliyente po namin kay Richard Cruz at saka kay Jojo Nones. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.